Hello po, magandang gabi. Hi, Berna. Magandang gabi po sa mga nanonood nakikinig sa bagong episode ng Senior City Kwentuhan. Yes Brought po. to you by... Yes po. Gusto ko po yung sinabi niyo, Ma'am Kay, na nakikilig kasi para na rin pa-podcast type na rin to na pagka Oo nga, oo nga. nag-drive kayo, pwede na lang din kayong makinig sa amin, ganyan. But anyways, commercial lang po. Nasa episode 18 na po tayo ng ating Senior City Kwentuhan 2025. At ngayon po, let me also share ang ating poster ngayon para sa ating episode 18. Ayan. So, in celebration Mm. po ng International Day for Biological Diversity, may feature po tayo ngayon na recorded lang din po ang kanilang interviews dahil nasa Marinduque po sila ngayon. At ako po ay nasa Silang at si Ma'am Kai ay nasa Quezon City! Ayun. Through internet, nagkakausap po tayong lahat ngayon at nakikinig po kayo at nanonood. So, ayun po, featuring po ang Marine Turtle Preservation Area po ng ating dalawang mag-asawa na panauhin po ng episode na ito, si Episode. Yeah. Lolit at si Cadelphine po. Yan. As mentioned po, simultaneously live din po tayo sa iba't ibang Facebook pages po ng ating mga partners. Nandyan po kauna-unahan ng Senior City. Kwentuhan po, live po tayo ngayon sa kanilang Facebook page at sa sa SISO, sa Lapis, sa seniors po sa panahon ng COVID, at of course po sa PRM page din. Ma'am Kai? Oo nga, episode 18 nga. So, ito pong episode na to ay sumusubok kami ng kakaibang proseso. So, tulad po ng binigay ni Berna kanina, nagkaroon po kami ng online video call kay Ate Lolit at kay Kuya Delphine dahil sila nga po ay nasa Marinduque. At ni-record po namin yung online meeting na yon at siya pong ipapalabas namin, i-share sa inyo dito sa episode na ito. Puputol-putulin po namin yung interview namin sa kanilang dalawa para makapagtsikahan kami ni Berna sa gitna ng mga video clips na ito. So, ang atin pong theme for this episode, sabi nga ni Berna, ay biodiversity at isang bahagi nung pagpo-promote ng biodiversity ay yung pag-preserve, pag-protect sa mga iba't ibang flora and fauna at sa kwento nila Kuya Delphine at Ate Lodit ay marine turtles yung kanilang pineserve. So sa Marinduque po, sina Ate Lodit at Kuya Delphine ay taga Barangay Masiga, kaya po sila ay Siga. Taga Barangay Masiga po sila sa bayan ng Gasan, sa lalawigan ng Marinduque, isang island province sa southern part of Manila. Bababa kayo, mamaneho kayo or mag-ride hanggang Quezon, sasakay kayo ng port sa Lucena, no? Lucena. And ride the ferry to Mogpog. Doon kayo lalanding sa bayan ng Mogpog sa Marinduque. And then another few minutes of land travel to Gasan, the town of Gasan. At nasa Barangay Masiga nga ang kanilang Marine Turtle Preservation Area. So, sa panayam po namin kina Ate Lolit at Ka Delphine, i-share po namin sa inyo. At si Berna po, ngayon lang niya makikita at maririnig yan. Kaya magkukwentuhan po kami sa gitna ng mga video clips na interview sa kanila. So, simulan natin, Burns. So, ito po ay, yan, nirecord nga namin. So, ako po ang kasama nila, Ate Lolit at Ka Delphine. At sisimulan natin. Ito na. Yan, Ate Lolit, ang simulan natin ng kwento ng inyong ah, proyekto na community-based, community-managed na may
kaugnayan sa biodiversity conservation bilang pagdiriwang ng World Biodiversity Day ngayong Mayo. Kwento nyo, ano yung naging kasaysayan, ano yung naging simula ng inyong conservation project dyan sa Marinduque? Para sa akin pong personal na kaalaman at partisipasyon, 2022 at 2002 ay naging barangay official ako. Ako'y naging kagawad. At nakita namin yung grupo ng sangguniang barangay na to na aking sinalihan ay nakita namin yung sobrang pagmamahal na noong mga tao doon sa pawikan. Pagmamahal? Minamahal na nila, ganun? Opo. Kasi nung panahon na dati, kinakain pa nga nila yung itlog, kinakain nila yung pawikan. Siyempre, yung panahon na yun, ayun yung mga panahon na wala namang ginagawa na pang pag-aalaga. So, nung panahon na yun, nakita namin yung pangangalaga na nila at patuloy namin silang nabantayan doon sa panahon ng pagkakahuli ng mga pawikan sa karagatan. Kasabay nung malimit na pag-akyat ng mga nanay ng pawikan para mangitlog. Tapos hindi na namin muna siya pinapakialaman kung saan sila nangitlog, kundi nilalagyan na lang muna namin sila ng tanda. Okay. Kung saan sila nangitlog. Kasi hinuhukay nila sa ilalim ng buhangin. Hinuhukay nila yon at nilalagyan ng, siguro pananda din nila, binang nanay na pawikan. And then nasusundan lang naman kasi sila doon sa apak at kampay nung kanilang palikpik, parang gano'n. Palikpik. Sa pag-akyat. So nalalaman ng mga tao na ay may nag-itlog. Nang nakita namin yon doon, mapapagkwentuhan namin yon sa lahat ng parte na dinadalawan naming mga meeting, lalo na sa usapin ng sa dagat. Ang nangyari, naipos namin yung kung paano pangangalagaan ng mas may maayos na pangangalaga yung pawikan. Si barangay captain namin ay hiniling dahil pinag-usapan namin sa session na paano kayang gagawin natin, dapat may batas tayong susundan para mas legal yung ating aksyon. Ang ginawa po ng aming barangay captain, binitbit yung usapin sa liga. Tapos binitbit naman ng liga doon sa loob ng sesyon ng Sangguniang Bayan. So nagawaan po yun nagawa ng ordinansa at matagal yung ordinansa bago na-create 2014. Okay. Opo. Tapos 2014 po may ordinansa na. Opo, 2014. Okay. Tapos nung kanya namang nung ginawa na po yun, nilagyan po yun ng maliit na pondo. Meron siya doon sa kaakibat ng ordinansa na yun, meron siyang amount na pwedeng ipan-develop doon sa facility. Wow. Kasabay ng paglalagay namin ng pondo sa barangay ng maliit na pondo rin para makasabay doon sa paggawa ng mga pasilidad. So gumawa kami ng dampa. Clarify ko, Ate Lolit. So kanyo may ordinansa sa Sangguniang Bayan, tapos allocate sila ng pondo para sa pawikan facility. Tapos yung barangay din, parang may counterpart na budget allocation. Husay. Tapos ang ginawa po namin doon, nilagyan po namin siya nung una kahit 2,000 kasi syempre ang barangay naman wala namang gaanong pondo. Di parang 2,000 pang isang taong para sa development. Naglagay kami ng simpleng dampa, naglagay kami ng maliit na lugar. Taon-taon nilalagay namin, dinadagdagan namin. Basta po ang nangyari doon, napondohan po nung galing sa international sa fund, Conservation International. Tapos
Yung VIP din po, nagkaroon po ng... Ngayon sa VIP naman, nag-alat sila ng maliit na pondo para doon sa additional, para mas mukhang presentable na yung aming yung facility. Tapos, dumating din yung MASEC para turuan yung mga tao. Pinapasok namin yung MASEC para turuan ng mas maayos na pangalaga yung mga tao doon sa pawikan. Kinuha ng MASEC ang taga-DNR para yung training ay mas detalyado. Ang isa sa pinakamalaking tulong na nagawa nga ay yung pagbibigay ng kaalaman sa mga tao. Lalo dahil sa mga Peacer Fox kasi sila yung laging araw-araw na nakakahuli nung ng pawikan dahil sumasabit po kasi yun sa lambat. So, binibit-bit na po nila yun. Dumating yung panahon na binibit-bit nila, papatabi, tapos lalagyan na lang po namin ng tag, name tag, papakawalan kinabukasan, ipaparecord sa DNR, sa barangay, sa association, then magre-release po, i-release. Ganon yung naging routine ng pagkahuli ng simula noon. Tapos yung lahat po ng nakikitang itlog, maingat po namin. Yung meron kaming training na mga Peacer Fox na marunong nang mag-transfer ng mga itlog doon sa nesting facilities ng Pawikan Conservation Facilities nga po. So, ang ginawa ko naman noong ako'y kagawa dahil meron nga po kaming taon-taon na budget kahit di nadagdagan, naging 5,000. Ang ginawa ko naman po, nagawa kami noong yung statwa, yung ng pawikan, yung nanay at saka yung maliit na pawikan. Na konkreto po yan? Opo, yung konkreto. Tapos yun pong panahon ng nakaraang 2023, marami pong nadaanan yung panayon, yung aming samahan sa pagpaplano, gawa ng yung MAU naman po, nangarap kaming lahat na ang Masiga ang magiging pilot model ng pawikan sa buong Marinduque. Sa buong Marinduque. Okay. Kasi kami lang po ang may pinakamaraming reported na mga bilang ng pawikan at meron kaming green sea turtle at saka meron kaming olive red. Yan po, meron po kaming dalawa noon. Tapos nakakahuli din po kami at siyempre po pag sa lambat nasa huli yung yung parang balyan na ba? Hindi. Yung nahuli? Basta sa recording po, ahead po yung Barangay Masiga. Kahit sa buong Gasan ay maraming sightings. Pero Masiga po ang naging pilot talaga dahil sa record po ng taga-DNR, Masiga lang po talaga ang maraming recorded. So, nangarap po yung taga-MAU office sa pamamagitan ni MAU Tessa Liagono na maging pilot area. Bale, Ate Lolit, yung sa kwento mo po, merong sa maraming taon na nagdaan, merong ordinansa ang bayan, may budget allocation ang bayan, meron ding budget allocation ng barangay, may community association na nabuo. Tapos may suporta na capacity building at saka communication materials yung Department of Environment and Natural Resources, yung DNR. Meron ding suporta sa capacity building at information dissemination ang mga civil society organizations katulad ng MASEC. MASEC ay Marinduque Center for Environmental Concerns. Marinduque Council for Environmental Concern. Yan, yung MASEC na matagal din nating partner yan sa marami nating mga programa dyan sa Marinduque. At merong
at meron ding mga pagbabago sa behavior, attitude at practice ng mga local na mga mangingisda na taga dyan sa Yes po. Algasan. At Masiga ang nakitang parang pilot Yes po. nung Pawikan Conservation. May dagdag ka, Ate Loli? Naniniwala rin po kasi yung mga fisher folks natin dito na kapag nagpapakawala sila ng pawikan, parang mas dumadami yung huli nila. Parang naging opo, yun yung kanilang experience at saka obserbasyon. Kaya parang hindi na, pag pinakawalan nga nila, sinasabi na, sige, lakad na. Bibigyan mo kami ng maraming huli, ha? Parang may dasal na kasama. Opo, oo. Ay, patunayan mo yan, Ate Lolit. Sa bawat pawikan na pinakawalan, ano ang increase sa huli? Dapat ebidensya. Opo, meron naman silang siguro pamantayan, kaya nila sinasabi yun. Ay, talaga. Ang ganda, maganda yan. Yan, Burns. Narinig mo Grabe. yung last na sinabi ni Ate Lolit? Oo, saya. Saya. Kinuwento ko sa anak ko yon. Sabi ko, ganito yung sabi ni Ate Lolit na pag nag-release ng pawikan, tumataas ang huli. Sabi ko, patunayan niya yan ng ebidensya. Sabi ng anak ko, kahit hindi na, okay na yun. Na nararamdaman nila na tumataas ang huli pagka nag-release ng pawikan. So, yun yung kanilang Yes po, yung na-summarize niyo nga, Ma'am Kai, simula dun sa ordinance, at simula dun sa problema na na-identify, hanggang sa ano yung naging action, may ordinance, may communication, na isama pa yung DNR. So, parang saktong-sakto po siya din kasi sineselebrate po natin yung International Day of Biological Diversity. Ang tema rin po pala this year ay yung harmonizing with nature and sustainable development. Ibig sabihin, ini-emphasize po talaga na importante na i-align yung mga ginagawa natin on the ground doon sa 17 SDG goals. And sa SDG goals po natin, nandyan yung partnership with the goals. Dulong-dulo. Ibig po sabihin, lahat po ng sectors, lahat po ng agencies na pwedeng magtulong-tulong for a specific problem para po magawa ng aksyon ay kailangan magsama-sama to co-create something na mas sustainable naman po yung atake o yung solution itself. Yan ang malinaw na whole of society approach. Yes. At kulang pa yan. Mamaya, sa kwento pa ni Ate Lolit, may mga ilan pang sectors dun sa kanilang community na involved dun sa pawikan preservation area nila, na facility. So yan po yung paunang kwento ni Ate Lolit. Bago po pala tayo magpatuloy, si Ate Lolit po ay siyang isang opisyal o pangulo ng Kalipunan ng Kababaihan sa Marinduque, KKM, isa pong province-wide na organization or Kalipunan ng Kababaihan. So ito po ay isang women's organization in Marinduque. Si Ate Lolit din po ang pangulo ng community association dun sa Turtle Preservation Area. So siya po yung pangulo ng Marine, nabanggit niya kahapon Marine Turtle Pawikan Preservation Association. Yan. Siya ang namumuno din sa community organization na yan. Okay. Para dugtungan ng kwentuhan. Sige po, si Kuya Delphi naman ang magkukwento ngayon. Okay po. Yan. Ang XBF ni Ate Lolit. Opo. Bali po, doon sa kaugnay sa implementation natin noong Bayang Walang Basura project in cooperation with the Coca-Cola Foundation Philippines. Yes. Bali po, siyempre, protection ito ng environment natin. Lalong-lalo na doon sa threat sa kalikasan ng solid plastic waste. Bali, noong una,
kahit yung first phase, second phase implementation. Bali po, ang ginawa natin ng una, bigay lang tayo ng mga pedicab sa collection. Tapos ganun din sa phase 2, nagbigay tayo pinayos natin yung mga pedicab, bigay tayo ng mga waste bin at saka mga MRF. Tapos minsan may meeting ng mga mangingisda doon sa Masiga Marine Turtle Preservation Area. So nakita ko doon na nilagyan na siya ng pader at ito ay binigay ng DENR. Sabi ko, wala kasing siya, may finish na kasi siya, pero wala siyang pinta. Biglang naisip ko na ano kaya kapitana, magpa-contest tayo ng mural painting. Medyo talaga, impronto, saglit lang, hindi wala sa plano na gawin yon. Pero instantly nga, sabi ko, connection ito sa ating project na dito, protection of the environment. So, in-invite natin yung mga kabataan na maging contestants dito. So, sa looban lang ng ilang araw, nakapag-gather tayo ng mga kabataan buhat sa SK, grupo ng SK. Tapos may mga taga-ilang bayan pa nga na umattend, na sumama. Siyempre, lahat ng mga activities natin ay dapat talagang coordinate natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So makita natin na may representative galing sa Municipal Agricultural Office, andun si Mau Vanessa, friend natin siya. Tapos siyempre yung taga Office of the Municipal Mayor, nagpadala sila. Tapos yung kapulisan ay in-invite din natin. Andun yung mga representative ng police. At natutuwa naman talaga sila dahil siyempre partnership ito at isa rin sa mga accomplishment nila ito na mapapakita. Ganun naman talaga, ano? Anyway, so isang nakakatuwa, kaya lang sabi ko dapat na i-maintain ito at pangalagaan ng community yung ginawa nating mural painting doon, ano? Actually, may mga nangyari na mural contest sa mga schools, kaya lang ilang dekada na nakaraan. Tapos ito uli na conduct natin to, tingin ko first ever ito sa Gasan. At sa Marinduque. Oo. At sa Marinduque. At nakakatuwa kasi siyempre isa sa mga maging matingkad na accomplishment ng Bayang Walang Basura project ito. Mga ilang metro yung pader na yan, Kadelphine, na pininturahan nila ng mga ganyang murals na ang gaganda. Siguro, ito po siguro ay siguro mga 15 to 20 meters. Wow! Labas at saka sa loob. So sa loob ng facility, meron ding mga mural? Sa loob ng facility ay meron siyang ay mural painting. Ganon din sa labas, lalo sa labas. Sabi ko nga, ingatan ito kasi ito ay isang, sabi ko, hindi lang dahil malaki ang ginastos natin to. Ito ay ginamit natin yung pondo ng Bayang Walang Basura kasi connected naman kasi itong activity na to doon sa solid waste management. Tama ka po. Protection ng yan po, Tama nakita ka po natin. yan, yung police. Tama ka po, Kadelphine. Ugnay-ugnay sila, no? Yung marine pollution, yung pag-address sa marine pollution, yung pag-address sa pangangalaga ng pawikan at sa kanilang pangingitlog at pag-hatch ng mga itlog para magkaroon pa ng bagong mga pawikan.
at yung involvement ng komunidad para i-address tong mga concerns, environmental concerns na ito. At para lang may ugnay natin doon sa theme, yung biodiversity conservation, ay talagang magkakaugnay yun. Ang paglilinis ng ating karagatan from pollution, ang pangangalaga sa iba't ibang buhay na nasa loob, sa ilalim at katabi ng ating karagatan. Yan ay magkakaugnay talaga. Kaya maganda yung initiative talaga ito ng joint initiative ng munisipyo, ng barangay, ng community association, ng NGO sa local dyan sa Marinduque. Magandang experience at Kadelfina at saka Ate Lolit. Oo nga, sipin mo. Nagkabiglaan kami dito. Nagkagulatan. Oo, bigla bang naisip lang. Gusto ko ng ganitong ulat, ma'am. Ang ganda, no? Oh, ang galing. Gusto ko yung mga murals nila. Talagang parang na concretize, na transform into art ang consciousness and intention and advocacy to preserve the marine turtles. Ang gaganda ng mga kulay ng kanilang murals. Pang nagets mo sa sinabi ni Kadelfin. Yes po. And tulad nga ng sabi ko kanina, magandang gantong klase ulatan. Kasi, ano mo, parang ang sarap sa feeling na mapakinggan na may gantong naging initiative and activity na bida yung kabataan at yung interest nila itself. So parang may na-unlock sila na consciousness ng mga artists na pwede pala na maging advocate din ako ng marine conservation through my arts. And tulad nga po ng nabanggit natin sa mga usapan din po natin sa kay Kafrang po na parang arts is an expression. So parang on how you express yourself through arts, parang and yung mga ways of expression natin to support something is hindi lang siya na nako-close sa isang plataforma or isang way of thinking na parang dapat nakirali ako dito, kundi through different ways or channels like arts itself. So, yun po sana po hindi lang siya isang beses mangyari at first po ito sa Marinduque, binubulong ni Lolit kanina, hindi lang sa gasan. So, sana po magawa din natin in the future ng YA, ng iba pa po nating projects na involve po yung mga kabataan. And magkaroon din sila ng awareness itself na kung ano yung current situation and issues sa lugar nila and how they can participate, because youth participation is really important po sa mga ganitong social issues natin. Oo, no? Kaya yan yung sinabi ko kaninang dagdag pa na isang sektor dun sa whole of society approach. Yung mga kabataan, dahil very crucial din sila talaga tulad nung sinabi ni Kadelfin. Hindi lang nakapag-contribute sila dun sa project, as in the mural painting, pero may balik din sa kanila yung experience na yun. Tulad nga ng sinabi mo. At yung reach Yeah. po, ito yung advocacy natin, tapos na-reach natin yung kabataan. Oo, Na-willing diba? sila kasi nag-participate sila mismo na hindi pinipilit ng magulang. Charing. Yes. Baka yung iba gusto lang nila talagang mag-paint, pero sa Yeah. kaka-paint nila, ay, ganun pala ang pawikan. Ay, may learnings. Isang picture doon ng mural. Ang likod ng pawikan ay bundok. Tapos ang baba niya ay dagat. And parang Dagat. mata yun. So, wow, ang galing ng creativity nila. Ang ganda nga na. Kailangan makita natin yan. Okay. Itong sunod ay si Ate Lolit ulit at may mga dagdag pa siyang kwento. Itong mga librong to, ma'am. Yan po. Yeah, itong mga librong to, galing to doon sa Conservation International. Bali, iniwanan niya kami ng mga ganito. At isa sa mga ginagawa at nakaplano sana sa grupo ay yung education campaign para sa mga
na nasa sa mga elementary school. Dahil ang iniisip namin, nasa coastal kami, narito yung mga kabataan, narito yung mga estudyante, masama dun sana sa kanilang kaalaman na yun sa pangangalaga ng pawikan. Kasi isang nakakatuwa din naman kasi sa kanila. At natutuwa na rin kami talaga ng gusto doon sa ginawa natin na pag-drawing na yon, sa drawing na yun. Mural Kasi contest. kasi ang ginagawa na ngayon ng mga school ay nagkakaroon ng learning, ano yung tawag, parang tinuturo yung mga bata Oo, doon. tama. Parang exposure. Opo, exposure yun doon sa kanilang ginagawa sa school, lalo yung mga daycare, mga kinder. Yan, may So, mga eskwelahan pa palang kasama dun sa... malapit po kasi yung eskwelahan dito sa baba ng bahay namin, sa malapit sa dagat, ay meron na pong naitayo na elementary school. May daycare din na pwedeng turuan at mabigyan ng edukasyon doon. Wow. So may mga opportunity sana na mga fund na possible na pwede naming kunin. Opo. Ay lang hindi pa namin ayun. Saka po, yung actually Yan. yung ilan sa mga participants ng mural painting contest ay mga estudyante doon sa Cuatis Elementary School. Opo. Ang ilan sa kanila ay recipient ng mga school supplies na binigyan natin out of the BWB fund. No? At hindi lang nga yung hindi lang nga yung mga school supplies, yung dito waste bin, nabigyan natin sila doon. Opo. Pero yan, mas naging dito isang nakakatuwa na activities yung ginawa natin. Ano yung hawak mo, Ate Lolit? Ito po yung record na ginagawa ko dahil ako naman ang president. So sa akin sumusundo yung lahat ng mga records. Ang ginagawa ko naman, nire-record ko ng ganito tapos binibigyan ko na lang yung barangay council noong mga records na to. Yung captured pawikan. Okay. Tapos na nire-release, kailan nire-release, ilan yung nire-release, anong number yung na-release. Anong sukat, yung sukat nila. Isipin nyo po, doon sa Green Sea Turtle natin ay may 19 cm ang haba. Opo. Width niya ay 18 cm. Merong 20 length. May 75 cm ang length. 75? Yes po, may 80. Haba yun! May 80. May 80 siya. Yan, mostly po. Mga kumikilo yung may hawkbills Opo. pa nga kami. Ayun. May hawkbills kami ng 70 cm ang haba. Tapos, ang loang niya ay 68. Ang kilo niya ay 1,024 kilos. Wow! Oh my! Yes po. Isang tonelada? Opo, makwan po talaga. Mabigat yun. Can you imagine that? Napa-research tuloy ako what is green turtle, green sea turtle. Tapos ano siya, like why is it parang rare kasi laging nabanggit na po ni Nay Lolit kanina din. And hindi mo naman po ako taong dagat, so hindi po ako familiar. Pero sabi po dito, unique daw po siya among sea turtles in that they are herbivores, eating mostly sea grasses and algae. So, ang green sea turtle din po ay ang largest hard-shelled sea turtle. So, hindi po siya parang ordinary turtles na nakikita natin kung saan-saan kasi mostly nasa Pacific Islands po siya. Diba? Very Diba? unique. Super Tapos pag unique. mag-research ka pa talaga kung ano-ano pang tungkol sa buhay ng turtles ang malalaman natin. Kahit panoorin mo lang si Finding Nemo At ang kaibigan niyang mga
pawikan na malalaki. Ayan, yan yung ano, yan yung dagdag na kwento ni Ate Lolit. Actually, yung mga papeles ni Ate Lolit, di ko alam kung nasama ni Andy sa video. Sabi ko, bakit ikaw ba't nasa iyo yan lahat? Kasi nasa bahay siya di ba? Tapos andun yung isang file niya ng mga papeles, dokumento nung pawikan center nila. Sabi niya, kasi pag iniwan ko doon, ako, wala lang daw. O kaya masisira. So, yung kanyang concern para ma-keep yung records at maitago ng maayos at maingatan yung dokumento nila. Kasi yan, mahalagang datos yon para hindi lamang para magamit ng local governments or ng mga schools. Mahalaga din ito para sa DNR sa kanilang monitoring research din. Yan. So yan ang dagdag na mga kwento ni Cadelfin and Ate Lolit na rin. Marami po silang magagandang sasabihin. Sana nga na-capture dun mukha namang na-capture dito sa videos na ginawa sa atin ni Andy. And so ang next ay Ate Lolit at saka Cadelfin, ganito po. So may pawikan center tayo, nakasentro sa isang uri ng marine creature na nandyan sa isla ng Marinduque o nabubuhay dyan sa region ninyo. Ano sa tingin niyo ano yung pwede niyong maibahagi na kaugnayan nitong pawikan conservation initiative ninyo sa biodiversity conservation? Actually, ang pagkakaroon ng yung pag-maintain noong facility at saka yung itong lugar actually yung pag-appear dito ng mga actually indication ito na healthy pa yung environment. Okay. At nakakatulong kayo sa pag-maintain ng health na yon. No, panahon po, ma'am. 2014. Opo. That was the time na si Sharon Taylor natin ang nakapag-dive noon. At siya rin ang unang nagsabi na ang seagrasses na malapit sa coastal ng Masiga ay napakayabong. At sinigundahan naman ito ng sinasabi nung sina Michael ba? Yung anong oo. Sina Michael. Sa siya sa Peace Corps. Sa Peace Corps. Meron po kasing Peace Corps. Sila yung nagsabi kasi meron mga equip po na ginagamit sila na binigyan din naman yung Masiga, yung facility ng Masiga. Nung mga equipment na yun, may submersible camera pa nga at saka may diving suit. Kaso ang nasa pag-iingat po siya ngayon ng MAU. Pero sila yung nagsabi talaga na mayabong yung seagrasses sa Barangay Masiga and then sa coastal. And then ito yung nagtumutulong doon din sa pangitlugan ng mga isda. Kaya nagpasalamat, sabi nga nila, magpasalamat kasi kayo na dahil may pawikan. Sila yung kahit kinakain nila yan, nagpapayabong yan. Sabi, ganon. Nice. Galing. Nakakita ka na ng seagrass, isang taong hindi taga-dagat. Ay, opo. Pag lumalangoy po kami at nagbi-beach camping. Wow! Nagano? Opo. Ay, may seagrass. So, yun pala ay kinakain ng mga pawikan. Wow. Actually, may binanggit si Ate Lolit dun sa interview namin kahapon na na-inspire din siya actually dahil nag-exposure visit or lakbay-aral siguro siya noong araw pa sa Morong, Bataan kung saan merong nai-set up din na Pawikan Conservation Center.
na-inspire siya doon at nung umuwi siya sa Gasan, merong area sila doon na talagang sinasampahan ng mga pawikan para pangitlugan. Na-inspire siya at naisip niya na magandang gawin din sa ano. Hindi lang maganda, kundi kailangan din gawin para maprotektahan yung mga pawikan na sumasampa doon sa mga buhanginan ng Gasan, particularly doon sa kanilang barangay sa Masiga para mangitlog at babalikan. May isa pa siyang binanggit, hindi ko alam. Hintayin ko kung babanggitin niya para ano, maganda din kasi yung sinabi niya. So, ang kanilang huling binanggit ay yun nga no, yung seagrasses at inugnay nila doon sa biodiversity. So flora and fauna yan, actually hayop at halaman at tao. Kaya pakinggan na rin natin yung kanta yung awit na nilikha ni Joey Ayala na magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Yes. Even sa usapin ng biodiversity conservation and programs and strategies to promote biodiversity conservation ay magkaugnay, ay multi-stakeholder, ay diverse. Yeah. Dagdag ko So, kasi yes. nabanggit din po nila na parang nung nakita po nila na may mga seagrass tapos meron din, nandun po yung mga pawikan itself, nag-egg hatch pa nga po. Ibig sabihin, healthy po yun po yung indicator nila na healthy yung karagatan nila, na mayaman sa aquatic resources. And of course, nirelate din po nila yun sa biodiversity. And I think po nag-encompass din po yun sa food provision na meron ang lugar. And nababalance din po yung food web doon sa ilalim ng dagat nila. So, and hopefully po may coastal livelihoods din naman po ata sila na ano. Ibang usapan po yun, pero may SE din po sila. Oo, yan inugnay-ugnay na talaga ni Berna. Ito na po yung video. Sa food production system, sa food security, at saka sa livelihoods. Okay, let's go to the next. Yung ano naman po ngayon ng ano, kung meron ba kayong yung Marine Turtle Pawikan Conservation Association sa Masiga, meron po ba kayong mga napag-usapan ng mga plano o para in the next year or so ay anong mga gagawin ninyong proyekto? Opo, bali po may plano po kasi kaming nagawa noon na hindi ko na nasundan gawa ng siguro dahil marami rin akong trabaho. Kasi ako, hindi naman ako direkta doon sa malapit. Meron doon direkta na nasa area ng pasilidad. And si barangay ngayon ang inaasahan ko talaga na gumagawa nung kanilang pondo, sila na rin yung nag-i-implement doon sa area. Pero ano na siya, maayos na siya, ang kailangan lang po ayon doon sa plano na nakalagay namin ay sa organization, kailangan pampalakasin. Opo. Pangalawa, yung facility naman, although naroon na yung houses, pero yung presentation ng mga dapat na makita sa loob noon, dapat malagyan yon. Tapos talagang dapat din may isang caretaker, direct caretaker na merong konting benepisyo para ma-maintain yung ano. Kasi ang nangyari po kasi doon, yung harapan siya ng bahay ng diocese na hinayaan niyang itayo yung facility doon sa pinakang harapan niya. Opo. Na may sarili may binigay na daan, kaso punong-puno na ng bahay. Bahay yan, hindi mo siya maipresenta as parang isang may space na maayos, kundi doon lang sa harapan noong facility, kung nakita ninyo yung drawing ng pader, yun ang open space, yung doon sa harapan noong facility. Pero nilalagyan din po yun ng bangka. Bangka din ng nasa harapan noon. Merong daungan po. Opo. At ang isa sa naplano namin noon ni Mautesa,
magkaroon siya ng isang another facility. Extended facility dito sa Gawi din nakasama pa doon sa coverage ng area ng ordinance. Kasi from malapit sa Suba doon sa Wawa, Sa river. Sa river, Sa napapunta sa dagat, hanggang diretso doon po sa masunod na barangay. Pasok po yung na yun. Kaso laang po ay ang dami na pong bangka at doon sa facility ng na yun ay marami ng bahay. So kailangan naming magtayo ng isang facility pa na pinupuntahan din naman ng pawikan at pinangingitlugan. Na walang gaanong bahay. Na pwede mo siyang i-develop pa ng mas maayos. Yun po so yan yung next project nyo. Yun Pasiga din po yan. Oh. Pasiga. Gasan din. Kako. Opo. Masiga pa rin po. Kasi yung ordinance, masiga lang po yung coverage. Okay. Yung masiga municipal ordinance ay masiga ang coverage. Opo. Masiga lang po. Yan. Na-realize ko. Ano ba? Nasagot po yung tanong ko na kanina ko pa gustong itanong pero sabi ko baka lalabas siya mamaya. Ano yan? Kasi yung ordinance po ay 2014 pa and 2025 na po ngayon. So sabi ko, buhay pa kaya yung ordinance na yun? So, nasagot naman po. Buhay pa. Saka na-realize ko din sa huling binanggit ni Ate Lolit, na kailangan nilang kailangan nilang magtayo ng isa pang parang branch satellite ng center dahil mas maluwag dun sa bagong lugar, konti pa lang ang bahay, ganyan. So meron ding space, land requirements yung ganitong mga initiatives. So parang hindi siya talaga madaling gawin. Maswerte sila dito, parang yata to barangay area yung napagtayuan nila ng pawikan conservation facility. Pero meron talagang hindi madaling magtayo, planuhin mo na magtayo There will be requirements, physical requirements, financial requirements, technical requirements, at yung binanggit pa ni Ate Lolit na human capital na kakailanganin. Kailangan ng caretaker nga naman, of course. Para patakbuhin ng araw-araw yung facility. All for the advocacy of biodiversity conservation. Yan. Sige, and for our so yun. Kaya ko rin naitanong yun kasi parang mahaba na yung karanasan nila nung kanilang asosasyon. At yung partnership ng community with the local government at saka yung government agencies katulad ng DNR at saka DA. So, ano yung forward looking, no? Ano yung plano pa nila? Siyempre, hindi natatapos yan dyan. So, malinaw yung mga binanggit ni Ate Lolit na plano nila. Malinaw sa isip niya yun Ganyan ang mga leader. Kahit biglaan ang tanong, nahuhugot ka agad nila yung mga sagot. Sige. And for our last video clip. Baka po may huling pananalita kayo or gusto nyong i-share bago tayo magtapos at para inspirational message sa inyong community o sa mga iba pa na may posibleng pawikan sa kanilang lugar. Bali po, yung pagkagising ko po kasi ako personally, yung pagkagising ko doon sa pangangalaga sa pawikan ay dahil doon sa ginawa din ng PRRM, dinala kami sa Bataan, kung natatanda. Kasama ako doon. Opo, sa Morong. Opo, sa Morong. Nakita ko po kasi yung Morong na isang malaking lawa din na mabato, pero naroon yung mga tao na nangalaga at sana tuloy-tuloy pa sila.
ay tapos na-connect ko dun sa malimit na pagkakita ng pawikan at saka pangingitlog na ayon nga sa kanila, ang pawikan na iniitlog dito sa lugar na to, babalik din pagraan ng mga taon para sila rin naman ay mangitlog. Yun yung natutunan namin. So, ibig sabihin pala, sa bawat pangingitlog nila, at kung mag-itlog sila ng 100 hanggang 200 mahigit na itlog, kada pangingitlog nila, ay marami palang babalik na iitlog sa amin. So, ibig sabihin, hindi pala mauubos yung cycle kung hindi pala aabusuhin. So, kung may sadyang nangangalaga na magpapatuloy, lalo sa kabataan, at sana'y makita ng kabataan na mahalaga yung pangangalaga sa ating kalikasan, lalo sa usapin sa dagat na para sa amin ito yung pinagkukunan namin ng talaga ng pagkain dahil mas maraming nakatira sa coastal kahit nasa lowland sila pero wala naman kasing malawak na lupain na pwedeng sakahin pero dagat ang karaniwang pinagkukunan ng pagkain. Mag-alaga tayo, alagaan natin yung mga ganitong klase ng species ng karagatan, lalo ang pawikan kasi ito yung tumutulong ayon din sa turo ng ating mga expert, syempre, ay nakakatulong sila para mag-produce ng pagkain at itlogan ng ating mga isda. Sana'y maraming lumabas na mga kabataan na mangalaga sa kalikasan, lalo sa karagatan. Ganda ng message mo, Ate Lolit. Pakinggan naman natin si Kuya Delphine. Thank you, Ate Lolit. Ang ganda. Magandang araw po. Sa pagtatapos ng ating meeting, mensahe ko po sa lahat ng makikinig at makikinig. Iisa lang po ang mundo na pinamana sa atin ng ating Panginoon Diyos. At kung hindi natin ito pangangalagaan, ay wala tayong ibang daigdig na pupuntahan. So, mahalaga ang pangangalaga ng ating inang kalikasan, ng mga kalupaan at mga kailugan at karagatan na kung saan tayo kumukuha ng ating hanap buhay at ng ating buhay. So, kung sisirain natin ito sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga basura, lalong-lalo ng mga plastic waste, ay sinisira natin yung pinagkukunan natin ng ating kabuhayan at ang ating buhay. So, sama-sama po tayo na pangalagaan natin ang ating kalikasan, ang ating mundo. Nag-iisa lang ito. At ito yung ating ang pangalaga ng kalikasan ito ay pangalaga ng regalo ng mga tao. Muli po, maraming salamat. Thank you, Ka Delphine. Ang message, Ka Delphine. May spiritual side to it. Thank you sa inyong mag-asawa, sa inyong mag-boyfriend, girlfriend, sa ating kwentuhan ngayon. Nakaka-inspire at sana nga sa mga lugar na may sightings ng pawikan o mga lugar na pinangingitlugan ng pawikan ay magkaroon din ng ganyang klaseng pangangalaga o facility. Para nga, sabi nga ni Ate Lolit ay kung saan sila nang itlog, babalik sila doon at babalik yung mga bagong pawikan na yon. At saka sabi mo Ate Lolit, sabi ng mga mangingisda, pag nagpapakawala sila ng pawikan, parang dumadami ang huli nila. Yeah. Oo. Huwag na usapin, charing. Oo. Anong masasabi mo sa mga kanilang ending remarks? Dadagdagan ko na lang din po yung Yes, go.
call for action nila sa mga kabataan katulad ko. Yes. Kung kahit saan man po kayo sa parte ng Pilipinas, for sure, meron po dyan mga local youth organizations na pwede nyo pong samahan na akma po doon sa advokasya na interesado kayo. Kung yan ay mapakalikasan, padagat, pa-agrikultura, pag-gender equality, at kung saan-saan pa man. At isa po ang Philippine Rural Reconstruction Youth Association, ang youth arm po ng PRM, na pwede nyo pong salihan para po mas madagdagan yung kaalaman nyo doon at mas strengthen din po yung advocacy nyo to drive change for those advocacy na you're really interested in. And kung ano man yan, kung wala pa, kung hindi lang natin sure, pero kung wala ka mang mahanap na local youth organizations, may mga community organizations naman dyan na may mga projects tulad na kung nasa coastal areas man sila, meron yung mga clean-up drive projects na pwede nyo rin salihan. Kung hindi pa kayo ready mag-commit sa isang local youth organization, pwede kayong saling ket-ket. Sali-sali lang kayo, di ba? Maging si Gina, yung Gina at maging maging si Karen, si Kalad Karen. Yun si Gina. Karen, kilala ko pa. Oo nga, tama. Galing-galing, Birds. Kinonek mo sa sa mga kabataan na yung mga hindi masyadong introvert, kumonek na kayo. Marami kayong pwedeng connectan na mga small groups or even bigger groups sa inyong community or even outside of your community kung matapang kayo at meron talagang malakas na advocacy kayo gustong mangyari or gustong i-pursue. Para naman sa mga medyo introvert, ganito, vlog-vlog tayo. Ayan. So, itong kinuwento natin ngayon sa episode na ang tema ay biodiversity conservation ay sabi ko nga kanina no, sa interview kina Ate Lolit, isang marine creature lang. There are thousands, hundreds of thousands of other marine creatures. Marine life lang yan. There are other, sa flora nga, mga halaman, halamang gubat, mga punong prutas, mga halamang gamot, na habang malawak ang diversity, ay mas healthy, sabi nga nila Ate Loli, mas healthy para sa ating mundo at sa iba't ibang rehiyon ng ating mundo. So ay parang na ko yung panawagan ni Berna sa mga kabataan. Ha? Panawagan din yun ni Cadelphine actually at ni Ate Lolit na hindi lang sa kanilang barangay Masiga sa Gasan, Marinduque, kundi in other parts of the province or other parts of the country na ating kung saan man tayo nandoon. Yes, Berna? So let's go. Gina and Karen. Karen. Ihabol natin, Burns, next week. Yes. Habang Mayo pa, Mayo bilang buwan ng Fisherfolk and Farmers. National Fisherfolk and Farmers Month. So, ihabol natin yan. So, may mga bisita may mga guest, panauhin tayong tagapagsalita para sa mga maliliit na magsasaka, maliliit na mangingisda. Yun! At dyan ang ating episode for tonight. Salamat sa pagsama nyo sa amin. Sana next week ulit. Or you can watch this episode again on YouTube. Yeah. Or sa Facebook account ng CISO, Senior City, Inat Philippines at PRRM. Okay. Goodbye na tayo, Burns. Yes po. Alam. Happy weekend sa natitirang weekend.